Pulso ni Marco. Uy, musta, Chong? Musta? Musta kayo dyan? Pasensya na. Ako hindi na nakapasok kahapon kasi nga ayoko namang istorbohin pa kayo. At marami kang kinakausap kahapon masyado kang busy. Nakalimutan mo ako. Hindi, kala ko naman ikaw nagpupunta sa farm. Wala rin naman kaming farm Hindi naman ako lumaki sa farm pero marami akong mga kakilala na talagang lumaki sa farm. Hindi ko saan ba na po masyado nag-aral? maalala po. Dyan lang sa Tondo. Okay, sige. O sige. Pero speaking of farm, ito nga tungkol kay Mayora. Ay talaga Uy, namang hanggang naku, ngayon Ingat kayo dyan. alay tungkol sa farm? Tigilan na yan. Baka masyado nyo naman dinidikdik daw si Mayora. Yun na nga, ito nga ang masasabi ko lang dyan. Nawawala daw kayo sa focus. Yun na nga din ang sinasabi. Pero kailangan daw talaga yung mga hearing-hearing na ganyan kasi nga ito'y matter of national security. Yun ang sabi ni Senator Risa sa pinakahuling mga balita. Pero Si eto Risa parang taxi kung minsan. Ay ba, si Senadora? Kumadalas na parang taxi. Bakit? Pag hindi mo kailangan, pakalat-kalat. Pero pag kailangan mo, hindi mo mahanap. Hindi nyo makontak si Senator Risa. Baka Pag masyadong... re-election, madali. Baka masyadong busy. Kakahanap kay Teacher Rubilin. Hindi pa rin kasi nakikita ngayon. Sige. Ito nga. Oo. Ako'y natutuwa naman, Repa, na makita na may mga Pilipino. At dumadami online ang nakatutok dyan sa Senate hearing na may kinalaman sa kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi kasi maiwasan ang ilan na gawin itong katatawanan. Pero higit sa katatawanan, nakababahala ito. Dahil kung totoong hindi nga Pilipino at questionable ang pagkatao ng binansagang may amnesia girl, ayun nga, tanong natin pa rin ilan nga ang katulad niya na nandito sa bansa. Pero alam mo, hindi na bago yan, Repa. Nang mamayagpag ang pogo dito sa Pilipinas, hindi ba dumami rin naman ang mga questionableng Pilipino na may birth certificate at passport na hindi sa rekto kinuha? Hindi ba noon pa naman yan Mas ngayon lang napaglaanan ng pansin, Legit yung document na hawak, Repa. Hindi galing rekto ito, Kahit karamihan sa kanila, hindi marunong magsalita ng wikang Pilipino. Pero mga birth certificate nila, legit. Passport, legit. Huwag tayong mag-focus lang sa mga Chinese dahil may mga ibang foreigner din na ganyan ang gawi na nandito sa bansa. Magugulat pa ba tayo? Dito sa bansa natin, sinasabi nga, basta't may panapal kang salapi, lahat posible. Hindi ba? Lahat nalalagyan. Kung hindi nga naging maingay yung issue tungkol kay Alice Guho, Guho pala, naging pampanggenyo ako. Guho, hindi guho. Okay. Back tayo dito, Repa? Hindi maaalarma itong ating gobyerno. Nabalitaan mo ba yon? Yung alin? Di ba si Senator Grace Poe daw, Si Senator Grace Poe, di ba, last termer na. Oo, ngayong midterm, 2025, hindi siya na qualified to run. For any position. I'm sorry, for senator. Sa ibang posisyon pwede. Pero kung sakasakali daw, pwede siyang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. At kapag baka daw pwede mag-tandem sila nito si Mayor. Mayor Alice Guo? Oo. Ay, bakit? Magiging magiging POGO. POGO? Ikaw talaga, talagang Iboto! napatayo. POGO! Napatayo si Lourdes Vera sa iyong joke na iyan. Okay. Mabuhay ka daw. Pogo! POGO! Yun na nga sinasabi natin. Okay. Di na makita masisisi na hindi mo nga makalimutan yung pogo. Yun nga sinasabi ko, Repa. Noon pa naman uso yung ganyan. Hindi ba mga questionableng mga Pilipino? Yun nga sinasabi ko, kung di naging maingay ang issue tungkol kay Mayor Alice Guo, hindi maaalarma ang ating gobyerno. Ito nga, ang DILG. Gustong ipasuspend si Mayor habang ongoing daw yung investigasyon tungkol sa kanyang pagkatao. Ang tanong, may opisyal na ba silang sulat sa Office of the Ombudsman para maisakatuparan yan o may nagpapapogi lamang dyan, ha? Ang ingay Ay nakabibingi naman din ang katahimikan ng ahensyang nagbibigay ng permit sa Pogo. Ay pagor, igalaw nyo ang baso. Nasaan kayo?
Eto pang isa. Dapat Yung, mapagalaw nyo sila Ontivero. eto nga, yun nga hinahanap ko. Bakit hindi na ipapatawag? Ano? Ang ahensya naman na nakatutok sa illegal alien sa bansa, Immigration Bureau. Mas maghihigpit na daw sila sa pagbibigay ng visa. Sabi naman nung isa, Ano sabi nung isa? yan daw usapin ng Pogo na sugal na iyan, labag sa moralidad. Sabi ko, ba't kayo may kasino? May nagsabi niyan, tapos may kasino ba't ang tatay siya. mo may kasino? Yun lang. Ito namang isa. Sige, okay. Yung Pagcor nga, ayaw igalawang baso. Ito namang isang ahensya na nakatutok sa illegal alien sa bansa. Ang ating Bureau of Immigration, sabi mas maghihigpit na nga daw sa pagbibigay ng visa. Abay, with all due respect, matagal na nilang sinasabi yan na maghihigpit sila ng pagpapapasok sa mga dayuhan na gustong mag-aral o magtrabaho dito sa bansa. Bakit parang mas tila lumalala ang problema? Anong balita na doon sa mga Indian national? Meron na ba? Anong balita? Abay, ewan ko kung saan. Kakakalang nila yan. Oo, Ano na nangyari doon? Ito pa. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, di ba, nung huli, nakausap mo, tagatanggap lang daw sila ng mga impormasyon galing sa local civil registry. Hirap rin talaga silang malaman kung ang mga impormasyong nakapaloob doon sa birth certificate na ipinasa sa kanila ay legit o hindi. Alay, hindi matatapos ang problema natin, pare koy, dahil hindi yan matatapos sa paghihigpit ng visa requirements o paghihigpit sa mga late registration ng birth certificate. Ang punot dulo niyan, pare ko, ay korupsyon na naman. May mga nalalagyan kasi sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makakuha niyang legit documents. Kung sa recto galing yan, di ko sila kikwestiyonin Pero kasi legit Paano nakakuha ng legit? Di nga totoong Pilipino. Nalagyan, hindi ba? Hanapin yung mga yan at panagutin nyo sa batas. Dapat may masampulan. Huwag lang kayong mga puro papogi, isususpend, ganito, ganyan. Magpakulong kayo ng mga taong sangkot sa lagayan at sa korupsyon. Kaya lang, I-check ko po. ang problema dito sa Pilipinas, pare, ang mga korap laging absuelto. Nabibigyan pa nga ng pagkakataon magkaroon ulit ng posisyon sa gobyerno. Hindi ba? At kung ganito ang siste ng gobyerno na meron tayo, mula doon sa pinakamababang level sa barangay hanggang sa iba't ibang ahensya, hindi natitigil yung kaliwat kanang lagayan, hindi ako magtataka na marami pa ang tulad nitong issue ni Mayora. Kakampi po niya ako. Pero ang tanong ngayon, palas na lang bago ako pumish out. Anong mangyayari kapag humupa na ang ingay sa issue na ito? Ano mangyayari? Ba't mo ako tinatanong? Di ba ganun tayo? Ngayon maingay tayo. Imbestigahan ito. Pagka hindi na maingay sa balita, nakakalimutan. Anong nangyari sa Asan na si Kiboloy? Di ba? Parang nakalimutan nyo. Si Teves, si Banta, gano'n nangyari. Asa na asa na si Sino? Sige. Hypercar. Yung pa isa. Hinahanap din natin, hindi ba? Ano na nangyari? Kita mo ang sinasabi ko sa inyo? Bilis nyo makalimot sige. May mangyayari kaya dyan sa sandamakmak na hearings na iyan? Peace out. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.